God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, hapon, umaga, mga kaagapay. Ito po ang programang God Disable na papakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. At bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV at sa aming pong partner television na Channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At ang God Disable po ay miyembro ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-922-3575 at ang aming pong Globe number na 0916-296-6620 at pwede rin po kayong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Magandang gabi sa inyong lahat o nasan man kayong lupalop ng mundo, umaga, tanghali. God bless everyone. Hello, Doc Fertz! Hello, Tita Pegs. Kamusta na? Mabuting mabuti. Diba? Siyempre. Sa grasya ng Diyos, mabuting Tama. lahat. Tama. Meron tayong guest na okay. nababasa ko lang dati yung buhay niya. Sabi ko nga, grabe. Oo. Tapos naririnig ko, every time na merong prayer meeting, naririnig ko na, kumusta na yung ano mo, ano mo sa cancer, yung ganon. So makikita ko yung mga kino-comment sa kanya, yung prayer. Pero ngayon na, recently, nakita ko na cancer-free. So papaano siya praise paano God. siya yung na-heal siya? Paano ba yung journey doon? At para sa kanyang pagkikwento po, ito na po si Miss Milagros Nava. Siya po ay isang mother, siya po ay isang wife, at siya po isa ring naglilingkod sa Diyos. Oh, wow. Okay. Thank you po, Ate, for gracing our show. Maraming salamat. Ngayon pa lang ay pinapasalamatan namin ikaw sa pagpayag mo na in your generous heart na ikaw ay aming ma-interview. O go! Ano nga ba ang... Baka gusto mong bumati muna, Ate. Pwede. Libre ang pagbate. Libre ba? First of all, akong ninenervyos. First time ko itong gagawin. Yan. So, I'd like to say hello sa lahat ng viewers, lahat ng nakikinig sa God is Able. And I feel very privileged to share Jesus with everyone here who is listening and who is watching. And I'd like to introduce myself. You can call me Mila. I'm Milagros Nava. Widow ako for 4 years now. Now I've been married to a pastor. And now, God is my ishi. God is my husband. And I have 3 adult kids. So 30, 28, and 26. So I have a middle child who has autism. Yan. So, and I am a Jesus lover. Yan. So I want to always be abiding in God because there is really no formula with our relationship kay Lord. Yan. So it's just like staying close with Him and taking it one step at a time with Him, following where He wants you to go. Yan. Naku, ito pa lang napaka-blessing na. So to start it off, I was diagnosed with multiple myeloma noong April 2022. So multiple myeloma is a blood cancer. Yan. So when I heard that, parang blood cancer, parang, oh my Lord, it's all over me. Kasi blood diba? So it's a cancer of the plasma cells. Ibig sabihin, nag-overproduce ako ng plasma cells, white blood cells yun. Na it's supposed to be fighting infection. Pero sobrang niyang kina-crowd yung healthy blood cells na nasa bone marrow ko. And so hence the cancer. Yon. So when I found this out, I was shocked because I was very healthy. So parang
there's nothing wrong with me. I have no other sickness. So when the doctor told me that I had cancer, parang I didn't know how to react, but my first reaction was fear. Yon. So I was a 19-year-old Christian. And I want to say na I said, Lord, kaya natin to and all that. Yung parang, my faith will rise up. Yung mga ganyang klase. Hindi yun ang nangyari. Umiyak ako. Tapos, biglang naisip ko si Lord, teka muna, Lord, sovereign ka, di ba? Why this? Bakit kulang pa ba? Parang, no, for a second there. Yun ang sinabi ko. Kulang pa ba, Lord? Namatay na yung husband ko. Namatay yung dad ko from COVID. Namatay yung brother-in-law ko from COVID. May autism si John. May middle child has autism. Yun. Tapos pandemic. Yung ganun. Tapos ngayon, cancer. Ano ba? Kulang pa ba? And then, I felt guilty that I was bratty. Yung para bang, ano ba? Diba? Ang bait-bait ni Lord sa akin. Very kind siya, faithful siya. Tapos ito, because of this cancer, parang bumaliktad ako. So, I asked for forgiveness from Him at that instant. Yan. Ate Mila, may question ako. Kasi sabi mo na parang unang reaction mo is fear. Tapos parang nagtanong ka. Parang yung pagtatanong mo na parang bakit ako? Parang di ba? Parang hindi ba pwedeng ikaw? Parang alam mo yun, di ba? Kasi parang, kaya mo to, Lord, di ba? So, bakit ba? Bakit ba ako na-attack? Pero yung tanong ko na, okay, di ba nag-question ka? Pakilinaw nga yung parte na yon na maaari ba talaga na questionin natin ang Diyos natin ng ganon? Talaga bang dapat merong pagki-question tayo na ganon? Para po sa ating mga nakikinig, ito po si Ate Mila na isa po siyang cancer survivor. Kasi syempre, di ba, gusto nating malaman na bakit tayo nagtatanong ng ganon sa Diyos? Are we allowed by the Lord to ask? Sige nga po, pwedeng para ilinawin natin ito sa kanila. Yeah. So, I have a relationship with God, right? So, lagi kami nag-uusap. So, one of the things like, ito parang hindi mo makontrol na emotion mo eh. And I think pwede ka magtanong, right? Kasi even before this, nagtatampo na talaga ako kay Lord. No, even before this, last March 2022, even before the diagnosis na may cancer ako and all that. But si Lord already fixed my heart. You know, during that time, March and before March 2022, tatampo na ako sa kanya sa lahat ng nangyayari sa buhay ko na feeling ko unfair. Unfair siya sa akin. Kasi, Diyos siya di ba? Tapos feeling ko, mabait ako. Di ba? Lahat naman tayo ganun, parang ang feeling na mabait tayo. Tapos, nagsuserve ako. I mean, that's how I felt, no? And tapos, lahat to nangyari. Lahat to tragedy sa buhay ko. Pero before this, sobrang ganda ng buhay ko. Walang tragedy, walang other bad circumstances. But anyway, during that time, sobrang tampo ko sa kanya. To the point na, alam mo, naging physical siya. As in, nararamdaman ko na parang may change yung hands ko, yung wrist ko, pati yung ankles ko. And pag naglalakad ako, para ako napupull down ng ganon. Na, yon feeling ko yung enemy is attacking me na para bang, nako, akin ka na. Diba? And then si Lord, sobrang bait. Nung araw na yon, meron akong really good friend who is into inner healing. Tinawagan niya ako at sabi niya, ito exact words niya, God told me to call you. Sabi ko, ha? Nagtatampo ako kay Lord doon. So, tinamang bait ni Lord. Diba? He sent me someone. And then sabi niya, and she didn't know anything about this. Nagtatampo ako kay Lord, yung mga ganun. Hindi niya alam. Oo, sabi lang niya, sabi ni Lord tawagan. Sabi ko, ano pa sabi niya? Ito, sabi niya, focus on me. And sabi ko, ayaw kong gawin yan. Galit ako. Diba? And so, ang ginawa niya, kinantahan na lang niya ako ng Gratitude by Brandon Lake. And it was my first time to hear the song. Diba? And then, as she was singing, yung heart ko na stone, nagalit kay Lord, nag-soften bigla. Tapos, nagpakita si Lord ng vision sa akin na I was on top of a volcano that's about to erupt. And then, nandun ako.
And then biglang may helicopter, may nagbaba ng rope, and then umakyat ako and just in time, no, pumutok yung volcano. And may title pa si Lord dun sa vision na yon. It's called The Rescue. Yon. And then because of that, and because my friend understood how I felt, and then yun, and I know it was really the Lord na instantly, yung heart ko of stone became a heart of flesh. Na sobra ko siyang minahal. And ngayon, nakikita ko siya na preparation siya, no? God prepared me for this journey. I've never had cancer. I've never had anyone with cancer. So I don't know how this is going to, I don't know how to journey it. Pero, ayun, He prepared my heart na in this cancer journey, magkakampi kami na hindi ako babaliktad. So yes, we can question the Lord, but please, wag natin siyang bastusin, di ba? It is still with honor, it's still with honor, respect, because He is a holy, holy God. But because He is your Father, you can ask Him why, di ba? Yan. So, praise the Lord for that. So, ang galing talaga ni Lord, Ate Mila, no? Parang ang nangyari ay at the right time, He sends people para tayo, makinig, i-prepare. At, kasi siguro kung nawala yung kaibigan mo, di ba? Tuloy-tuloy ang pagtatampo mo. Pero, binawasan yun kasi, yun nga, sabi niya, He's preparing you for something, the volcano of the volcano eruption in your life. Yeah, that's right. But so, there was a promise there that He will rescue me, right? Because He rescued me from that vision. In that vision, He rescued me. Nag-drop siya ng ladder, and then nakasakay ako just in time. So there was a promise there at the very start pa. Yeah, so He's such a wonderful Father. So yun yung parang pinanghawakan niyo po na the whole time throughout your journey I'm sure nagkaroon kayo ng mga treatments for your cancer. Medyo na naramdaman niyo undergoing the treatment, and what helped you go through that? Kasi I'm sure may mga listeners tayo na ganun rin, na they're undergoing the same journey, and sometimes, diba, minsan ilan cycles, diba, ilang cycles yung treatment, na parang sabi na paulit-ulit na lang at gusto nilang bumigay na. Pero kayo po, ano po yung nakatulong sa inyo na hindi, maliban dun sa vision nyo, yung vision na binigay ni Lord, promise, na rescue kita dun sa nangyayari sa yung sitwasyon. So sa mga iba, ano ba yung parang nakatulong sa inyo para ma-encourage sa inyo ibang mga listeners na hindi, tuloy lang ang laban? Yes. Well, right in time yung diagnosis ko, and I had the right doctors I never, met before, but of course, alam natin si Lord nagbigay sa kanila sa akin. And ang biggest fear ko talaga is to leave my kids kasi magiging orphans sila. So, what kept me going was sila. Kasi they fought. And nakakahiya naman if I don't fight. Yan. So, they fought for me. They fought in prayer. They took care of me. And I started with so much pain, sa totoo lang. Right after the diagnosis, hindi na ako makatayo from the bed. And very high ang tolerance ko for pain. And at night, I would scream because of the pain. Para kang bigla kang susuntukin, parang ang daming sharp pains all around and you couldn't move. Yon. I'm sure. If I think this is bad, na how I felt, I'm sure marami dyan na may cancer, they feel even worse, no? Kasi iba-iba naman ang attack ng cancer. But the pain was really bad.
and I couldn't sleep. I was very restless, and yun, and in the dead of the night, parang, maririnig mo boses ko lang. I couldn't move. I couldn't, it, going to the toilet, it takes me 1 hour just to go to the toilet, which takes people 2 minutes, to get up, go to toilet, go back to sleep. And I had to rely on my kids kasi I couldn't stand, dalawa lang ang aking position, lying down and sitting down. Yan. And so whenever they moved me, I would be in pain. I would be screaming in pain. And masyadong blurry yung tingin ko. I couldn't see their faces. I couldn't move my neck. Yeah, I couldn't raise a glass of water. I couldn't walk. Jelly yung legs ko. Yan. I couldn't take a bath. I was in diapers. Wala. Nothing. I couldn't do anything. And when I was in that state, I was asking the Lord, invalid ba ako all throughout my treatment, which will be like it's 4 cycles of 3 sessions of chemotherapy. So I was thinking, I don't want to be like this, but I don't want also to panic. Kasi once na nag-concentrate ako sa problema, sa cancer, the enemy takes your mind to a very dark place na pwedeng ma-depress ka at hindi ka makabalik. Diba? So, sabi ko, Lord, ito, takot to, dito. Ayoko maging invalid. Wala akong magawa eh. Diba? So, I depended on my children. Lahat ng strength nila, ako ang gumagamit. Yan. So, and then, the Lord told me, kasi parang ang nangyayari sa akin, nagko-concentrate na ako sa cancer. Nagko-concentrate na ako sa sarili ko. Wala na akong time makipag-usap sa kanya. Bugso-bugso na lang. Walang devotion, walang quiet time. Yun. Pero ang bait ni Lord kasi, di ba? He is always talking. Lagi siya nagsasalita. And ang laging sinasabi ng doktor, ang multiple myeloma, incurable siya. But, binigyan niya ako ng promise sa Jeremiah 30:17 na sabi niya, as for you. And talaga ako kinakausap niya. Sabi niya, as for you, Mila, I come with healing. Curing the incurable. Itong message version na to, it used the word incurable just to address what kept going through my mind na incurable tong cancer na to. Diba? So, number 1, what kept me going is God. Number 2, dapat masaya ka in all circumstances. Diba? Kasi pag hindi ka masaya, our body, naturally, hindi siya nagpo-produce ng happy hormones. And ang cancer, nag-feed siya sa negative, negativity, negative emotions, negative, thinking. Yan. Number 3, my children kept me going. Diba? And si Lord talaga, He keeps talking to me even if I wasn't talking to Him. But maybe I was talking to Him emotionally, physically, sa mga nararamdaman ko. And yun, after He told me, sabi ko, Lord, teka muna, nagko-concentrate na ako sa cancer. And I don't want to live for cancer. What a waste of life, even if may sakit ako. Diba? Ay ko, Lord, ano bang gagawin ko? Bigla akong, biglang naisip ko, Lord, ano bang gagawin ko? What do I do? Where do I go? And sabi ni Lord, ito lang, remember all the miracles I did in your life. Yun ang sabi niya. So as I start remembering this, ni-remind niya ako of my pamangkin ng husband ko, who at 17 years old, nagka-stroke siya, tapos na-half paralyzed siya. At 17, payat siya, pero nagka-stroke siya dahil sa heat, ganun na hindi siya sanay sa Manila, taga-probinsya siya. So we visited him in the hospital. And sabi ko sa husband ko, we have to share Jesus with him.
but you have to share in Bicol because, para mas maintindihan niya. So, nag-share yung husband ko in Bicol, and then he accepted the Lord, and then we prayed over him. Simple lang yung prayer to heal him. Diba? Yung paralysis mawala. And right there and then, when we left, he was able to walk. Yon. So praise the Lord. And si Lord, ni-remind niya ako nitong incident na to. And he says, easy lang to sa akin. Nothing's impossible with me. So don't worry about being in 2 weeks. I was able to move. I'm still in a wheelchair, but I'm able to move on my own. My terrible pain became zero pain. Yan. So praise the Lord. So, yung dun sa kwento niyo po, so ibig sabihin po, para po sa mga ating manonood, nakakatuwa kasi, ang tanong ko po kanina, para dun sa mga bagong nag-tune in lang po, ang tanong ko po sa kanya, can we question the Lord? Ang sagot niya po ay oo. Ngayon po, nakita ko po Ate Mila na yung pagki-question pala natin sa Panginoong Diyos ay siguro binigay din niya sa atin yung desire na yon na magtanong tayo sa kanya para magkaroon ng malinaw na conversation at parang healing process yun yung pagsagot niya na although wala pa po yung healing at that time pero dahil sinasabi niyo nga po na ay meron siya sa aking ibinigay na vision, kahit na hindi ako nagsasalita sa kanya, ay nagsasabi siya sa akin. So, how did you feel? Siyempre, hindi laging masarap yung feeling. 'Di ba? Kasi siyempre, talagang nag-undergo ka ng pain Pero kung doon po sa sinasabi niyo na kinakausap kayo, kahit hindi niyo siya kinakausap, so how did you feel? And talaga bang, kumbaga, naniwala ka ba doon talaga sa ito po yung journey ng isang, kasi si Ate Nina po ilang years na siyang Christian and she's the wife of a pastor, pero hindi po natin sinasabi na parang kahit na ganun yung sitwasyon niya, ay hindi na siya nasasaktan. Kaya po ito hinihimay natin to sa kanya, para po sa mga nakikinig. Ano po yung pain na parang minsan naniniwala ka ba na talagang boses niya to? Or paano mo po ito na ilagay sa sarili mo na boses niya to at ito ang gagawin niya sa akin despite of the so much pain that you are dealing with? I think, sa tingin ko sa pagkaroon ko ng relationship kay Lord, yon na even when nung times na wala akong sakit, diba, nag-uusap kami, yon. And he talks to me through friends like you, he talks to me through yung Bible, he talks to me through vision, and through my spirit, yung parang alam mo na siya yung kausap mo. Oo. Alam mo na, kasi may mga words, katulad ng sabi ng doctor, this is incurable. And then, papakita siya sa akin ng out of the blue sa mga devotion ko, sasabihin niya na, I come to you with healing, curing the incurable. So, ang ginagamit niya na word, pareho. Yon. And mga examples like, merong, a year ago, like, ilang months yun, lagi niyang sinasabi na his hand is here, God's hand. So, sabi niya sa akin na ang verse na binigay niya is, I cling to you. You upload me with your righteous right hand. And then, after that, he gave me another devotion and it said na, don't let go of his hand. And then, I saw a preaching na sinabi nung preacher na always his hand. So, iba-ibang klase to, pero pare-pareho ang sinasabi, di ba? Na his hand is with you. So, malalaman mo kasi when you talk to him, na he answers you, right? And he uses same words. And then one time, I was going through a bone marrow biopsy. Takot ako doon kasi ayoko magpa-general anesthesia, so local anesthesia siya. So minsan nararamdaman mo. And then on that day, my daughter, she reached out her hand and she held my hand. And feeling ko, this is God. Lagi niyang sinasabi sa akin na his hand is there. And nakahawak ko sa hand ng daughter ko.
And on that same day, may friend ako who did not know, kasi marami kaming private conversations with Lord eh. Itong God's hand, even my daughter, she did not know about it. Kasi tayo, when we talk to the Lord, we have private conversations with Him, right? Na not many people know or no one knows about holding onto His hand. And my friend, sabi niya sa akin, God told me to tell you to not let go of His hand because that is where you find your strength. Yan. And then, nung tapos na yung biopsy and all, pauwi na kami yan, sa Makati. And may pupuntahan kaming place. And in that, yung road na going there is this billboard, electronic billboard. Oh, sige, sabihin mo na, God speaks to me in visions, God speaks to me through friends, through the Bible, through devotion, through audible voice, pero ito, ibang klase siya. Favorite ko talaga tong electronic billboard na to kasi nung nagtatrabaho ako sa Makati, tuwing dadaan ako doon, lagi akong kinakausap ni Lord. Yung billboard na yun, palit siya ng palit, may advertisement, tapos meron siyang verses. Yan. On that same day, my daughter held my hand, my friend reminded me, diba, to always hold on to God's hand. The billboard, it changed and it said, don't let go of God's hand. Diba? What are the chances? Diba? What are the chances na yun ang message niya doon? Pero kung hindi ko kinakausap si Lord or hindi niya ako kinakausap, parang hindi mo siya mako-connect eh. Yan. Pero knowing God, hindi niya palalagpasin. Mako-connect mo talaga siya. Yan. So, sa tingin ko, kung lagi mong kausap si Lord, malalaman mo kaagad. Kasi ang feeling ko, all throughout this journey, lagi siya nakabantay. No? Whether kausapin mo siya or hindi, lagi siya nakabantay. And from the time on na sinabi niya na tingnan mo lahat ng miracles ko sa buhay mo, ano na naman kami, on na naman kami. Kasi dinicide ko sa sarili ko na I will not live for cancer. Diba? That is true ko. I will not live for cancer. Yon. And that's when we started, I started talking with him more and more. Yon. And sinabi naman niya talaga na, diba, meron sa Philippians 4:4 sinasabi na, rejoice always. But there's a version that I really like, yung PPP version. It says, be cheerful with joyous celebration in every season of life. Let your joy overflow. Yan. So, sa akin, I have experienced the Lord in so many years of good times. Diba? And now, and every time I have a vision of I'm joyful is I'm dancing with the Lord. But now God is telling me, dance with me in all circumstances. Yeah. So that's what I'm doing now. And I would say even at the start of this journey, kahit takot ako sa cancer, ang nilagay ko sa journal ko, this is my best season yet. This is my best season when I had the cancer, even if it's uncharted territory. Yeah. So for those who are in pain, or I cannot say I understand your pain, but I can say it's painful. Yeah. And it's scary. But always remember na God is there. Parang sometimes niisip natin cliche lang yan, hindi siya totoo, yung mga ganon. Pero when you're in that situation, dun mo malalaman talaga na God is faithful, that He will never leave you nor forsake you, na you can count on Him. Lahat ng imposible makikita mong mangyayari because He is there. And He loves too much. Paparamdam niya talaga na sobrang kanyang mahal. Yeah. I hope I answered the question. Oo, madami kayo na-share, Tita Mila. And I hope na na-encourage nga ang ating viewers and listeners with your words na, that God is always there. Pero siguro backtrack rin ako, di ba? You're also a mother of a child with
autism. With autism, yes. So siguro paano kaya na-take ng anak nyo? How are you able to share to him na you're going to undergo this journey, and how did he take it? How did he feel about that? Yeah. Diba? Syempre, I'm sure he or she got worried, diba? Yes. Yes. So paano nyo shinare sa kanya, at paano nyo na-share na, but don't worry, the Lord is with us? Paano nyo nagawa yun sa kanya? Well, first of all, I'm very blessed with my other two kids, no? Kasi sometimes feeling natin nanay tayo, 'di ba? Superwoman tayo nag-hold ng fort, etc. 'Di ba? Lahat budgeting, blah 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 blah. Pero nung nagkasakit ako, wala, drop everything ako, 'di ba? Wala namang magawa 'di ba? So sila, no? They held the fort and they took care of John. As in, and wala kang maririnig sa kanila na nakakapagod naman to, burden naman si mommy, or burden naman si John. Wala kang maririnig na ganon. And super galing nila mag-alaga. Parang shock na shock ako na parang, mga anak ko ba to? Diba? Sobrang galing. And si John, siya talaga, yung parang lungkot na lungkot ako kasi bawal ko siyang makita. Kasi and hindi niya alam yung strength niya, sobrang weak. Yon. So, hindi niya ako pwedeng hawakan, diba? So, ang nangyari, nasa kabilang kwarto lang siya. Pero, yung isa kong son, si Justin, kasama niya doon sa masters. Kami nung daughter ko, magkasama kami sa, in another room. And ang ginagawa ko, nagpapa-video ako, or nagvi-video kami, and then papakita ko, hi John, mommy is sick, yan. But, yan, I love you, I will see you soon, ganon. So, medyo 2 months na ganon. Yan. And pagtulog siya, yon, sinisilip ko siya, minsan nilalapitan ko siya, yon, then I pray over him, hinahalikan ko siya, pero hindi niya alam, yon. Pero nagtataka siya kung bakit hindi niya ako nakikita lang niya ako sa video. So parang sa kanya siguro malayo si mommy, wala siya, 'di ba? Kaya video lang, yon. So that's how I made my presence felt sa kanya. Nakakatawa nga kasi dati, a long time ago, meron akong nalaman na yung mommy may cancer, tapos yung anak niya autistic. And then tinanong ko si Lord nito many years ago na to. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Autistic na yung anak, tapos nagka-cancer pa yung mommy, alagaan. Tapos ngayon, it happened to me. Sabi ko, Lord, sabi ko, ano ba to? Diba? It happened to me, and na-experience ko siya. Diba? And na-experience ko how God is there. Despite kahit ilan pa may sakit sa inyo, kahit ano pang circumstansya nyo, God is there. Yon. So, si John, nung time na for me, I was stronger, kalbo na ako, I was stronger, I came from transplant, yon. Nung pinuntahan ko na siya and said hello to him, una, nahihiya siya sa akin. Parang nahihiya siya, parang nilalagpasan niya ako, nahihiya siya. And then, but later on, nakakatuwa siya. Talagang in-embrace niya ako. Tapos hindi lang yon, iniimbita na niya akong kumain with him. To have lunch with him. So, kumakaway siya. Yon. So, praise God kasi I have people who supported me kay John. Who made him understand na may sakit ako, na I cannot see him. Yeah. And I kept him busy. Yan. He went to painting. Yan. He went to school. Yan. Para hindi laging nasa bahay lang siya. Tapos ano ba nangyayari? Parang minsan-minsan ko lang makita itong mga kapatid ko, nasan ba sila? Di ba? Nasan ba si mommy? Diba? So, I kept him busy. Yeah. Ate Mila, kasi di ba all the time you were, sabi mo nga parang, di ba, bago ka nagka-cancer, syempre, mami ka di ba? So, ikaw talaga yung nag-aasikaso sa kanila. Parang maraming bagay na ang mga anak, lalo na 3, di ba, meron ka pang PWD na anak. So, syempre, ikaw yung nanay.
nung hindi na ikaw yung nag-aasikaso sa kanila and na nagkaroon ka ba ng feeling of parang guilt na hindi na ikaw ang nag-aasikaso at parang napasa ito sa iyong mga anak? Tapos kailangan nilang alagaan yung PWD. Nagkaroon ka ba ng guilt noon? Actually, sa totoo lang, wala akong guilt. Okay, I was that's surprised. good. I was surprised. And nakita ko na marunong pa sila. Diba? Yung aking youngest son siya, nag-grocery. Yung aking daughter, siya yung nag-aayos lahat ng medication ko. Diba? Tapos alternate sila, sumasama sa akin. So parang naisip ko, teka muna, parang ang guilt pa is more on, hindi ko sila binigyan ng chance. Diba? Na, mag-alaga, marunong pala sila. You know? So, yun. And alam nila how to handle John. And ang nangyari, mas naging mabuti pa. Kasi ako, masyado akong, yung OC, lagi ako nakabantay, para akong hawk. Diba? Like kay John. Kaya si John, spoiled sa akin. Like, master's bedroom kasi siya natutulog. Pag gusto niya mag-CR sa gabi, ginigising pa niya ako. Tapos pupunta siyang CR. Ganon. Lagi niya akong ginigising. Kung anong gagawin niya, gigisingin niya ako. Pero si Justin, hindi niya gising. Tapos sabi ko, Justin, nasan si John? Nasa CR. Sabi ko, ha? Mag-isa lang siya. Oo. Pagkatapos niya, lalabas na siya. Sabi ko, okay. Or, nasan si John? Nagsha-shower. Ang galing, So, yun. So, tinuruan din, talagang tinuruan tayo ng Diyos, no, na maging independent from each other then, and to be dependent to Him, no? So, ayun. So, sa atin pong mga nakikinig, no, bago po tayo magpatuloy, bigyan muna nating daan ang ating Hope Notes with the Valleza family. Jesus prays for you. I have prayed for you. Luke chapter 22, verse 32. Sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig kang mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat tulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo, na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Ito ay mga salita mula sa Luke chapter 22 verses 31 to 32. Lahat tayo ay nakakaranas ng kabiguan dahil sa ating kahinaan o dahil sa mga tukso sa paligid natin. Ang mga temptations at fear ay dalawang makapangyarihang bagay na maaaring makapagbigay daan sa mga landas na hindi naman natin intensyon na daanan. Pero hindi tayo nag-iisa. Kahit yung mga malalapit na kay Jesus ay nagkakamali pa rin. Sumumpa si Pedro na never niyang ide-deny si Jesus. Pero yung kahinaan ng loob ang nangibabaw sa kanya. At nagawa niyang i-deny si Jesus, hindi lang isang beses, kundi 3 beses. At dahil dito, kinonsensya siyang maigi. Umalis siya na umiiyak na puno ng pagsisisi. Pero alam ni Jesus ang lahat ng ito in advance. Kaya't sinabi niya na ipagdarasal niya si Pedro. Ito ang amazing dito. Kapag nagkakasala tayo, ipinagdarasal tayo ni Jesus. Sabi sa Hebrews chapter 7 verse 25, dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Isipin mo ito, nag-i-struggle tayo dahil sa sinful habit natin. Pero sa kabilang banda, iniharap na ni Jesus ang kanyang dugo sa ating Ama sa langit, habang hinihingi niya ang tulong at awa nito on our behalf. At dahil alam natin na lahat ng mga panalangin ni Jesus ay ayon sa kalooban ng kanyang Ama sa langit,
Sure tayo na successful ang lahat ng prayers niya para sa atin. At magwo-work siya kasama natin hanggang tayo ay mapanumbalik sa Kanya. Kaya't ano ang pwede nating gawin? May kilala ka bang nag-i-struggle sa kasalanan o tukso? Kung magagawa mo sensitively, ipaalala mo sa kanila na si Jesus ay nananalangin para sa kanila at hindi siya titigil hanggang sa mapanumbalik niya sila sa Kanya. Let's pray. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming nire-remind ng pagmamahal mo sa amin sa pamamagitan ng pananalangin mo para sa amin. Hayaan mong ipanalangin din namin ang mga nagdaraan sa ganitong klaseng pagsubok na gaya mo ng may katatagan at tiyaga hanggang sa makita namin sila na manumbalik ng muli sa iyo. Amen. So yun nga po, given na nakita mo na independent yung mga anak mo nung ikaw ay nagkasakit. So parang ano yung natingin mo na parang tinuro din sa'yo ng Diyos na kung papaano yung ano niyo sa family, yung inyong obligasyon sa bawat isa. Ano po yung nakita nyo? Oo. Na pwede ko silang turuan na hindi ko kailangang gawin lahat. Yan. Kasi, ang nangyayari kasi pag ginagawa mo lahat, feeling mo, indispensable ka na. Yan. Pag nawala ka, wala, patay na sila. Hindi na umikot ang mundo. Pero sa totoo lang, God taught me na I should teach them to be independent. Kasi, hindi naman ako bata all the time. Diba? Paano pag tumanda ako? Paano na sila? Diba? And ang isa ring pinakita ni Lord na talaga kung nagsisilbi ka sa Kanya at very close ka sa Kanya, yung blessings mo, it redounds to your family. Yon. So, sila din, ganun din, and you lead by example. Yon. So, yon, pinakita niya na ayun, this is what, kasi malapit rin yung mga anak ko kay Lord, maybe because I don't want naman to give credit to myself, but I think as parents, we are models for our children. Yon. So malapit din sila kay Lord. And I'm sure marami rin tinuro si Lord sa kanila kasi lumabas the situation, the circumstance na I had cancer happened and I saw how they reacted sa amin. Ang tinuro ni Lord is sobra kami na in love sa Kanya. Yon. Kasi nakita ko na si John, sobra rin siya nag-change. Sobra rin siyang, hindi siya matantrum na bata. Yon. Na even if he doesn't speak, may wisdom siya. He knows how to communicate with us. Sobra niya kaming mahal. And nakita ko yung mga anak ko. And na sobra rin nila siyang mahal. So, I think and I'm very sure na having God as the center in your family, yun. He teaches you a lot of things. And sa totoo lang, ang situations, kung hindi nagbabago sa bahay, yun lang ang tinatry mong gawin. Or yun na, sanay ka na sa routine. Pero kay Lord, walang formula kay Lord walang routine. 'Di ba? Once you try something else, makita mo, ay, nag-work pala to. Mas better pa ang resulta. So tayo, we shouldn't be afraid to try new things. Yan. Kasi the results could be better. The results could be best. So that's what He taught me na nakita ko na, iba na ngayon. Sa totoo lang, ang konti na lang ng burden sa akin as nanay. I mean, a good burden na. Di ba ginagawa kasi ng mga nanay lahat yun, di ba? Oo, ang daming ginagawa. Ngayon, yung mga anak ko silang gumagawa. At as walang complaints. Yan. So, praise God. Yan. Grabe, no, Ate Mila, no? The Lord has really, showed Himself in your life. And ang na-pick up ko sa kwento mo, and sometimes iniisip natin na
okay na tayo. Pero he shakes you, pero it's all para to build up more your relationship and strengthen Yes. your foundation with him, 'di ba? And may mga Yes. bagay na akala natin na ako ano na mangyayari, pero if the Lord says go deal with it, then yun nga sabi mo nga better pa yung solution niya na sabi mo akala mo Yes. ano itong mga anak ko, pero later on, 'di ba, ngayon mas okay na buhay mo, 'di ba? Mas ay Yes. akala mo Totoo. hindi nila kaya pero nakayanan nila. And I'm sure you also have parang established that foundation with your children. Kaya ganyan rin yung nagiging mga response nila, 'di ba? Pero maganda rin, Ate Mila, na dahil medyo halos patapos na yung session natin, can you give some words of encouragement to other fellow people who have been diagnosed with cancer and mothers of children with autism? Kasi nga, unique, di ba? Mga medyo unique circumstances na yan na, syempre, sabi mo nga, naging napanood mo dati, tapos sabi mo, bakit ganun nangyari? I'm sure there are also people in similar circumstances na meron na nga silang anak na may special needs like autism, tapos nagkaroon sila ng health condition like cancer na parang, paano to yung anak ko? And then you've been devoting your life towards really supporting your child, and then biglang may challenge ka, level up yung challenge mo. Akala mo okay na rin ang Correct. routine mo, di ba? So, maybe Yeah. you could give some words of encouragement or even a prayer after those words of encouragement. Okay. So level up yung circumstances, pero si Lord laging level up. Na lagi siyang ready, right? And with the cancer, and with all my questions kay Lord, sinagot niya, di ba? Parang sabi ko, bakit may sakit tong nanay, siya nga nag-aalaga, may autism pa yung anak. Yung mga things na, even before pa sabi ko, Lord, promise hindi ako magka-cancer, ayoko maging kalbo, ayoko maging pangit. No. Talaga, alam mo, when you lose your hair, parang, nakikita ko, Lord, ang pangit ko na. Sabi kong ganon, and then you lose your kilay, you lose everything. Parang, ini-strip ka, diba? But si Lord, sabi niya sa akin, you are beautiful to me, diba? Parang, okay, diba? But, with the sickness and with the journey, alam mo, nagkaroon ako ng different perspective, in life. First of all, yung faith ko, nag-iba siya. Nag-catapult siya. Biglang, from here to, diba? Na parang, Lord, dati ayokong, I would say, Lord, kawawa naman yung mga anak ko if I die. Pero ngayon ang perspective ko, whether I live or die, alam ko, Lord, ikaw ang nag-aalaga sa kanila. Hindi ako. Diba? My perspective changed to, it's all about Him. Diba? It's not all about me. Yan. Na, it was a privilege to journey the cancer with Him, because God sees it. God has a big plan. He has the complete picture, and the privilege was He trusted me with what He had in His plan, diba? To work out His plan, even if I didn't know what was my role in it. Yeah. So He trusted me with that. And for me, it was a blessing and a privilege to work with the Lord, to be with the Lord. Yun ang aking perspective dyan. Na, I don't think I will reach that kind of perspective kung hindi ako nagkasakit. Yun. Tapos nakita ko talaga siya na dati we always say God is faithful, God is kind, God will never leave you. Pero dito, it is an experience na you'll never forget. Na alam mo na God is faithful, God is kind,
God is love, diba? He will never leave you. Yun. So with that experience, kasi sometimes, and most of the time, patingin ko kung hindi ko na-experience to, pag nagkasakit tayo, nakakoncentrate lang tayo dun sa sakit. Lord, bakit? Lord, bakit? Lord, mamamatay na ba ako? Lord, yon. It's all about you. But no, it's about God. Diba? Meron siyang plano. And talagang we just have to wait on Him. Diba? Ang lagi nating sinasabi, diba, na according to the Word of God is, be still and know that I am God. But I like to read it as, be still and know that I am. Diba? Nakakakilabot si Lord. Iba ang pagmamahal niya. Iba ang pagmamahal niya. Kahit anong nangyayari sa buhay mo, you can trust Him with everything you've got. You can trust Him na He knows what is happening. He is not surprised. And He is watching over you. And He makes His presence felt. He makes His love felt. Yon. So, we can trust the Lord. And people na, halimbawa, may kasabayan akong may multiple myeloma, no? Hindi siya gumaling. Nag-transplant na siya, hindi siya gumaling. So, when that happens, kailangan yung medication mo level up na. Hindi pa rin effective yung medication niya. So, pumunta na siya abroad to try experimental drugs. And ang sabi niya sa akin, tanggap ko na to, na wala namang cure to eh, sabi niya. Yon. And then, sabi ko sa kanya na, what I know is God's word. And that God's word is true. Na God is healer. That He will never leave you. He will never forsake you. And I will never give up praying for you. So I got healed. People say it's incurable, right? But I got cured. Since the transplant, actually, since my second cycle of chemotherapy, the cancer went down by 96%. And I was thinking nga na ayoko na magpa-transplant. Pero yung mga doctors are saying, no, magpa-transplant ka kasi pwedeng bumalik siya, tapos magkikimo ka na naman, babalik siya, kikimo, yung mga ganon, etc. So, nag-research naman ako. Yan. And I prayed to the Lord. Then, Lord, magpapatrans, lahat ng steps ko, dinadasal ko kay Lord at sumasagot siya. And sinabi niya, oo, magpa-transplant. So, I did. So, nung November was my transplant. And praise God, ako naman ang donor. I did not have to wait because wala akong sakit, diba? So, ayun, from November until now, ayun, whenever the doctors check, I am cancer-free. And I know God kept His promise na He says He will cure me. So, hang on to God. Diba? Hold on to His hand. Yan. He is there. He is there always. Simple lang mga ginagawa namin ng mga bata. Nabasa namin, magproduce ng happy hormones ang hug. 20 seconds a day lang na hug. Nag-hug-hug kami. Diba? And sabi namin, times 8. Sige, 8 times tayo mag-hug. Alam mo yung mga ganun, simple lang. Diba? Pero, effective kasi si Lord, talagang, sabi nga niya, diba? A cheerful heart is good medicine. Diba? When your spirit is crushed, ganun din, it dries up your bones. Diba? Correct. Yan. So, be happy always and trust God. You know, whenever I think na, sinabi na nila, cancer-free ako, diba, nung November pa, and sinabi ko, naku Lord, mabalik kaya, diba? Alam mo naman yung enemy, diba? Ang sabi, He gave me the story of the woman bleeding for 12 years. And sinabi niya doon, she got healed because of her faith. And sabi niya, go in peace. Diba? Ibig sabihin, di na yan babalik. Diba?
His miracles are permanent. So people always remind me that my name is Milagros, which means miracle. Diba? Maganda nga. At dahil dyan po, pasensya na po at ate, ito, maganda kasi ang kwentuhan natin at maganda yung kwento nyo talaga. And in your life, God has really shown that He is a promise keeper, diba? And He has granted you healing in lots of ways because it was His promise to you, diba? Kaya nga, sabi nyo nga, hindi rin siguro accident ang pangalan nyo nga Milagros because it is shown in your life that miracles will be overflowing in your life. And with that said, salamat po ulit sa mga viewers natin, listeners. Sana po nag-enjoy kayo sa kwento ni Ate Milagros Nava na ang kwento niya ay hitik na hitik at punong-puno ng ng kwento na kung paano ang Diyos ay tumupad sa kanyang mga pangako at naging faithful sa kanyang sabi na i-heal kita at binigyan siya ng encouragement na wala lang to. Simpleng problema lang, kayang-kaya ko yan. 'Di ba? Ikaw, Pegs, anong Sa akin, ang take ko sa kanya is, alam mo, marami yung provision sa kanya, actually. The provision of the presence of the Lord, the provision of finances, since, di ba, widow siya, and the provision of yung sa mga anak niya na mayroong unity, my love, di ba? And hindi po yun, imposibleng mangyari, lalo na po kung tayo po ay may relasyon sa Panginoong Jesus natin. So, the question is, paano nga ba tayo magkakaroon ng relasyon, di ba? So, muna po, sundan niyo po ako sa maikling panalangin na to. Panginoon, Ama namin sa langit, salamat, O God, na sa presensya mo sa aming buhay. Salamat, Lord, O God, sa mga disiplina, sa pagmamahal mo, O God. Ngunit, Panginoon, ngayon, tingnan mo po ang aking puso. Ako po ay makasalanan. Ako po ay hindi nakasunod sa iyo sa maraming bagay, Panginoon. Humihingi po ako ng tawad sa iyo ngayong araw na to sa aking mga kasalanan at sa lahat ng mga kasalanan na sinasabi sa Biblia o sa iyong mga batas, Panginoon. Patawarin mo po ako. Gusto ko pong maging isang maayos na anak mo at gusto ko po, Lord, O God, na kagaya ng relasyon na meron si Ma'am Milagros, okay? Tulungan mo po ako, God, na makarating doon sa ganong klase na kinakausap mo at naririnig kita, O Lord God, that I can hear you clearly, Lord. Salamat, O God. Salamat na mayroong ganitong buhay pala sa iyo, Lord. So, Holy Spirit, tulungan mo ako na makalakad simula sa araw na to. At simula rin sa araw na to, ay hinihingi ko sa aking Panginoon na patawarin ako at tinatanggap ko ang iyong anak na si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Banal na Espiritu, tulungan mo akong lumakad. Salamat sa iyo, O God. Salamat. Yun po, sa may klipong panalangin, I'm sure, alam ko po na sa mga nakikinig, nanalangin kayo ng buong puso na kasabay namin at narinig niyo po ang buhay ni Ate Mila. Lord, we thank you. We cannot thank you enough for this testimony, O Lord God, kasi marami talaga kaming napulot. Pero yun nga po, kagaya ng aming nasabi, natapos na ang isang oras. Maraming salamat. Yes. Mga kaagapay sa pakikinig, ito po ang programang God is Able, Servisyong PWD. Ako po si Peggy Lotto. At ako naman si Doc Ferds. Kami po ang programang God is Able na tinitingnan po natin ang from disability to possibility. God is able, from disability to possibility.